Magandang araw at ngayon ay mag-aaral muli tayo ng salita ng ating Panginoon. At nag-end po tayo dun sa series natin ng Wise Christian, ng Kristyanong Wise. So, ang series natin ay pagpapatuloy ngayon ay it's all about God, a Redeemer God. At ang title ng ating topic is God is a Redeemer God. Sabi sa Isaiah 54:7-8, sabi dito, Isaiah, sandaling panahon kitang iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kakalingain. Sa tindi ng aking galit, sandali akong lumayo sa iyo, ngunit ipadarama ko sa iyo ang aking kahabagan sa pamamagitan ng pag-ibig na wagas. Yan ang sabi ni Yahweh sa magliligtas sa iyo. So, our God is a Redeemer God. Ang ating Panginoon ay ang ating dakilang manunubos. So sabi sa unang teaching natin, God is a Redeemer God. Ang Diyos ang nagbigay buhay at sabi nga ay siya yung manunubos natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. At tunay nga na walang anumang sabi nga bagay yung pwedeng makahadlang sa ating Panginoon sa pagkakatubos niya sa atin. Alam ng Diyos na tayo ay makasalanan. Alam ng Diyos na simula pa lang nang nagkasala sina Adan at Eva, lahat tayo ay inako yung kasalanan na kanilang ginawa hanggang ngayon. At dahil nga dito, dahil sa tindi na pagmamahal ng ating Panginoon, bagamat nagkamali tayo o nagkamali yung pinagmula natin, andyan pa rin na gumawa ng way ang ating Panginoon para tayo maligtas, para i-realize muna sa atin una yung pagkakamali na nagawa ng ating mga ninuno. Ngunit dahil sa nais ng Diyos na maligtas tayong lahat, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At tinubos niya tayo ng Panginoong Jesus sa ating mga kasalanan. So, the whole Bible is a story of redemption. So, kung mapapansin natin, hindi naman ganun talaga kahirap intindihin yung Bible na kahit nga sabi nga sa bata is mas mabilis nila itong maintindihan kapag binasa natin at inalam natin kung ano ba yung nilalaman ng Bible. So, ang ating topic ngayon o series natin ngayon ay mag-focus sa theological. So, kung dati meron tayong practical at kung paano maging wise ang isang Kristiyano. Ngayon naman, magiging theological naman yung bawat topic upang sa ganun ay mag-increase yung kaalaman na natin pagdating sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon. So, the whole Bible is a story of redemption. So, ang kabuuan simulat sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay umiikot lang ito sa redemption. So, number 3 sabi dito, biblical hope is based on God's redemptive work. So, again, yung Bible ay sabi nga ay umiikot ito para simula pa lang doon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan hanggang kay Jesus Christ sa pagliligtas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak. At tunay nga na yung buhay na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Hesus Kristo ay sabi nga, hindi naman natin naging unang kasalanan, kundi ito ay nagmula doon sa pinagmula natin na sina Eva at Adan na nagkasala sa pamamagitan ng pagkain nila ng pinagbabawal na prutas o ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman. So, kung titingnan natin yung Bible,
ang dami niyang story, ang dami niyang mga kwento. Pero if we analyze kung ano ba talaga yung main reason o ano ba talaga yung tunay na pakahulugan ng salita ng Panginoon, ito po ay about redemption. So, sabi nga sa ating application, study God's redemption work revealed in the Bible. So, kung pag-aaral natin, sasaliksikin natin yung nilalaman ng Biblia, doon makikita natin na pinapakita doon na talagang simula pa lang doon sa Genesis hanggang sa bagong tipan, sa kwento ng buhay ni Jesus Christ. Doon makikita mo talaga yung sacrifices, kung paano na binibigyan pansin yung pagkakatubos sa atin, kung paano nagmula dun sa lumang tipan pa lang tayo, kung paano sila nag-aalay upang sabi nga ay mawala o ma-renew yung buhay nila tungo sa mga kasalanang nagagawa nila by giving by giving, sabi nga yung mga alay, ganun yung ginagawa noong unang panahon. Pero this time, sabi nga dahil sa pamamagitan ni Jesus Christ, na save na tayo, inialay na niya yung kanyang buhay at sinakripisyo para lang tayo ay maligtas. So master the truth so you can discern falsehood. So kailangan natin alamin talaga kung ano yung katotohanan upang maiwasan natin yung mga bagay na kapag narinig natin sa iba na akala natin tama, dahil nga hindi natin binabasa ang salita ng ating Panginoon, wala tayong idea kung ano ba talaga yung mali sa tama. So let's master the truth so we can discern falsehood. Number 3, sabi dito, understand biblical according on the story of the whole Bible. So unawain natin yung mga kwento, yung mga story sa Bible upang sa ganun ay marami tayong matutunan, marami tayong ma-share, at ganun din naman ay marami tayong mga bagay na may input sa sarili natin na darating yung time na marirealize natin yung mga bagay na ito, na yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ ay na-save tayo. So we need to sabi nga ay to know kung sino ba talaga yung dapat nating paglingkuran, kung sino ba talaga yung tunay na Diyos na dapat nating sundin o yun nga, paglingkuran. So we are saved, kailangan nating itanim sa mga puso at isipan natin na save na tayo dahil kay Jesus Christ na ibinigay yung kanyang buhay, yung sinakripisyo at yung lahat ng hirap ay sinalo ng ating Panginoon. But it doesn't mean na ginawa niya na to is magiging kampante tayo sa ginagawa natin. So ang dapat natin gawin is ibalik sa Kanya, sa ating Panginoon, to our Redeemer God, na talagang patuloy tayo ng papasalamat, patuloy tayo na magbibigay ng kaluguran sa Kanya habang tayo ay nabubuhay. So again, yung Panginoon na mayroon tayo, siya yung Panginoon na handang tumulong, handang iligtas ka sa anumang uri ng kapahamakan at gawing kakaiba yung buhay mo bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. At ito yung paglilingkod habang tayo ay nabubuhay. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something, and God bless you.